Ang kwentong ito ay nasa likod ng siyam na mystic realms kung saan namumuno ang martial arts at ang pinakamalakas ay ang tanging iginagalang doon. Upang parangalan ang pinakamahalaga sa mundo, mayroong isang listahan na tinatawag na makalangit na listahan. May bulong-bulungan na ang mga nasa listahan ay walang hanggan na makapangyarihan at maaaring gamitin ang kanilang mga kamay upang maghabi ng mga ulap at magpaulan. Mayroong isang numero 1 sa listahan at ang isa na nakamit ang kadakilaan ay yumenig sa mundo. Maaaring makipagtunggali sa mga immortal at mga Diyos, at tumayo laban sa langit. Pansamantala, ang Grandmaster na nagpapadalisay sa katawan na si Yigang ay nahaharap sa walang hanggang makalangit na kapighatian at nakatayo laban sa tuktok ng makalangit na listahan, si Yi Kangshan. Inatake nila siya gamit ang Divine Sword of Execution at sinabi ni Yigang na ito ang unang antas ng makalangit na pagsubok sa kapighatian, ang makalangit na tao na banal na armament, ang perlas na banal na espada ng pagpapatupad. Ibinunyag ng kanyang katulong na tanging ang mga nakakuha ng pagkilala sa makalangit na tao ang kwalipikadong harapin ang espadang ito. Nagtataka sila kung bakit naging ganoon kalakas si Kangshan nang hawakan niya ang espada. Hinaranggan ito ng kanyang mga kamay at nabali. Nagulat ang lahat nang makitang nabali niya ang espada gamit lamang ang dalawang daliri at sinabi niyang napakagaan ito at tinanong sila kung maaari nilang bigyan siya ng mas mabigat. Ang isa sa kanila ay lumapit at gumamit ng naglilinang ng realm na nagpapadalisay sa katawan at nagsabing isa lamang siyang mortal na nilalang at kung paano siya magiging mayabang upang pukawin ang langit. Hindi siya sineseryoso ni Kangshan at sinabing masyado lang siyang nagsasalita at inaatake niya siya pabalik sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanya at paghiling sa kanya na magpahinga. May isang pagsabog at natalo niya ang lahat ng mga banal na sandata at sundalo sa isang suntok lamang. Pagkatapos ay hiniling niya sa makalangit na Diyos na magpakita ng personal dahil natalo na niya ang kanyang mas makapangyarihang sandata. Pagkatapos nito, mayroong napakalaking dami ng kidlat at lumitaw doon si Yigang, na nagsasabing ito ay 100,000 makalangit na kapighatian. Sinabi ni Kangshan na titingnan nila kung matatalo niya siya o hindi. Ginagamit niya ang kanyang 100 palm technique para harangin ang pag-atake ngunit sa huli, isang hakbang na lang siya sa likod at ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwa. Habang naghihingalo, tinawagan niya ang mga dati niyang kaibigan at sinabing hindi na niya mapamamahalaan ang siyam na kaharian mula ngayon at iiwan ang mga demonyo sa kanila. Laking gulat nila nang makitang siya ay talagang natalo at maging si Kangshan, ang walang kapantay na takot na katawan, ay hindi nakatakas sa kapalaran ng pagkawasak ng 100,000 makalangit na kapighatian. Namatay si Elder Yi sa Heavenly Realm at mula ngayon, ang pinakamataas na posisyon sa Heavenly Ranking List ay magbabago at ang mundo ay muling sesabog. Sa parehong sandali, sa siyam na kaharian, sinabi ng mga demonyo sa pagkamatay ni Kangshan, ang araw ng kanilang pagsikat ay dumating na sa wakas. Ang kanilang hari sa Desolated Bone Immortal Venerable at exclaims na sa pagkamatay ng mga ninuno na nagpapadalisay sa katawan, sa wakas ay mapapamahalaan na niya ang siyam na kaharian. Sa kaharian ng kulog, masaya ang mga demonyo dahil pagkatapos ng 3,000 taon ng paghihintay, sa wakas ay namatay na siya at sinabi ng madagundong demonyo na ang deal ay nasira at ang pinakamataas na pwesto sa langit na nawawalang demonyong kulog ay kukunin ito. Samantala, ang demonyong hari na si Zhan Huang ay bumulalas na ang makalangit na listahan ay malapit ng magbago at kung wala si Kangshan, na supulan ang demonyong kaharian ng Diyos ay babangon sa wakas. Ang bawat demonyo sa mundo ay nagdiriwang sa kanyang kamatayan ngunit kasabay nito, sa celestial na kaharian, si King Hen ay nag-aalala at sinabing ang siyam na kaharian at ang mundo ay magiging magulo kapag wala si Kangshan ngunit sa palagay niya ay hindi siya mamamatay ng ganoon kadali at kailangan niyang mamatay. Maging sa kabilang bahagi ng mundo ngunit nasaan man siya at saan mang bahagi ng mundo siya naroroon, maghihintay siya sa kanyang pagbabalik. Sa kabilang panig ng lungsod ng Kangshan sa kontinente ng Jiaquan, maraming tao ang nagsisikap na lumahok sa Kingshan sekta per sekta bawat trials. May isang lalaki na nag-anunsyo na bukas ng umaga, gagabayan niya silang lahat sa bundok ng Kingshan para kumuha ng entrance exam. Lahat ay sumisigaw na gusto nilang magparehistro at sa sandaling iyon, lumitaw si Kangshan doon at iniisip na 3,000 taon na ang lumipas at iba na ang mundo ngayon. Hindi niya akalain na babalik siya sa sekta ng Kingshan. Nakasaad na ang sekta ng Kingshan ay itinatag ng ninunong si Yi Kangshan at sa kanyang kapanahunan, mayroon siyang milyon-milyong alagad at ang numero 1 sekta sa siyam na Mystic Realms. Mahigit 3,000 taon na siyang hindi nakakabalik at iniisip niya kung sino ang namamahala sa sekta ng Kingshan ngayon.
Samantala, isang bata ang lumitaw doon at nagtanong sa kanya kung siya ay may sakit dahil kinakausap niya ang kanyang sarili. Laking gulat niya nang makita ang bata dahil siya ang kambal na dawes na konstitusyon ni Yin at Yang at nagtataka siya kung paano magkakaroon pa rin ng superior na katawan ng tao sa kaharian na ito. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng napakagandang talento sa lower world. Muli siyang tinawag ng bata at pinakiusapan siyang makita ang malaking itim na sawa sa langit. Ngunit isang lalaki ang nagpapatawa at nagtanong kung paano naroroon ang isang sawa sa langit. Iniisip ni Kang Sean na ang kambal na konstitusyon ng Taoist ay may hindi maihahambing na sensitivity sa mga panlabas na nilalang sa mundo at mukhang magkakaroon ng sakuna sa Chengdu ngayon. Biglang lumitaw ang isang tunay na sawa sa langit at natakot ang mga tao na makita siya at nagsimulang tumakbo palayo upang iligtas ang kanilang buhay. Bulalas ng sawa na ang dugo ng daan-daang martial artist ay natipon doon ayon sa kagustuhan niya at nagsimulang umatake sa mga tao. Pagkatapos ng mga araw ng paghahanap, sa wakas ay maiinom na niya ang dugo ng 8,000 martial artist at maging dragon para kumpletuhin ang kapighatian. Samantala, may lumitaw na babae doon at nagulat na ang isang sawa ay nakakapagsalita ng wika ng tao. Bulalas niya na nasa transmigration stage na ang garbage beast at gustong uminom ng dugo ng 8,000 martial artists. Siya si Han Jinglang at kilala bilang Vermilion Bird Hall. Sinabi niya na ang sawa ay nagkampo sa paligid ng lungsod ng Kangju sa mahabang panahon at ang hayop na ito ay isang panganib sa mga tao ng Kangju. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag maging maawain at patayin siya sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon. Natutuwa ang sawa nang makita silang papalapit dito at sinabing grupo lang sila ng masasarap na maliliit na tao. Inatake niya sila pabalik at iniiwasan at sinabi ni Jinglang na ang sawa na ito ay malapit ng maging isang makalangit na sawa kaya't hindi nila ito katugma at inutusan niya ang kanyang nasasakupan na humingi ng tulong sa mga nakatatandang kapatid na lalaki. Mabilis niyang inindayog ang kanyang daliri at naglaho sa langit. Habang ang sabi ng sawa ay walang kwentang tawagan ng sinuman dahil lulunukin niya silang lahat. Inaatake niya ang dalawa at pinabagsak sila sa isang pag-atake lamang. Nang maglaon, sinabi niyang wawasakin muna niya ang lungsod ng Kanghuan at kakainin ang mga ito bilang dessert pagkatapos kainin ang lahat ng tao sa lungsod. Lahat ay tumatakbo upang iligtas ang kanilang buhay habang ang maliit na bata ay humihingi ng tulong kay Kanghuan. Lumapit ang sawa upang umatake at tatamaan na sana sila nang harangin siya ni Kanghuan gamit ang kanyang daliri at sinabing uod lang ito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang daliri at itinapon siya sa malayo. Sinisigawan siya ng sawa ngunit muli niya itong inatake at hinampas ng paulit-ulit. Nagulat ang lahat nang makita iyon at nagtataka kung paano ito mangyayari at paano lumipad ng ganoon ang sawa. Laking gulat din ng sawa na isang daliri lang ang ginamit niya at kung bakit kailangan niyang lumayo at bawasan siya sa ganoong estado. Tinalo ni Kanghuan ang Python at nakuha ang core ng Yin Python, ang demonyong elixir ng Heavenly Python. Sa palagay niya ito ay isang ubod ng isang yugto ng transmigrasyon kaya ang espiritual na enerhiya nito ay napakalalim. Nalaman niya na ang core ay pinalaki ng mga martial artist na nangangahulugang may gustong magplano laban sa sekta ng Kanghuan. Tinatawag siya ng maliit na bata at sinabing ang cute ng maliit na sawa sa kanyang kamay at iniabot niya ito sa kanya at sinabing hindi sanay ang sawa sa kanya. Tinanong niya ang kanyang pangalan at sinabi ng bata ang kanyang pangalan na Roman 11. Samantala, nakarating doon ang mga alagad ng sekta ng Kanghuan. Natuwa ang mga tao na makita sila dahil pumunta sila doon nang matuklasan nilang nasa panganib ang mga tao. Ang isa ay si Shen Yunjia ng Inner Hall, ang apo ng elder ng Inner Hall ng Kanghuan sect. Binati siya ng mga junior disciples na si Jiang at isa sa kanila ang nagpaalam sa kanya na kinumpirma nila ang pagkamatay ng Yin Python. At hindi alam ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngunit ang kakaiba ay wala na ang Yin Python Beast Core at Demon Pellet. Hinala nila, nabigo ang sawa na makaligtas sa kapighatian at namatay sa lugar. Gayunpaman, may nagsamantala sa kaguluhan at kinuha ang Demon Pellet at ang core ng beat bago sila dumating. Tinanong ni Shen si Jiang tungkol sa kung sino ang nagtatago ng mga bagay na ito at hiniling sa kanila na ibigay ang mga ito at aalisin niya ang mga ito sa krimen ng pagtatago ng mga kayamanan. Sa tingin niya ay mahalaga ang ubod at bulitas ng isang sawa na malapit nang umakyat sa makalangit na stag at malaki ang pakinabang sa kanya. Kung hindi, tamad siyang pakialaman ang buhay ng grupong ito ng mga tao at nag-aalala si Jiang at ang kanyang team na marinig iyon dahil hindi nila alam kung nasaan ang core at pellet.
Sinabi sa kanya ni Jiang na hindi nila alam kung ano ang nangyari at kung paano nawala ang mga pellets ng demonyo at mga beast core. Ang isa sa kanila ay lumapit at nagsabing kailangan nilang gamitin ang salamin ng paghahayag upang mahanap ang mga kayamanan, at kapag nalaman nila kung sino ang may mga bagay na ito ay makakatanggap siya ng matinding parusa. Gumamit siya ng salamin at itinuro nito ang maliit na bata na si Zin at tinanong niya si Kang Shan kung ano ito. Hiniling niya sa kanya na magpahinga at sinabing kasama niya ito, at sinabi ng alagad na hindi niya inaasahan na mahahanap ang ubod ng isang maliit na pulubi. Bahagyang ginalaw ni Kang Shan ang kanyang mga daliri at nabasag ang salamin. Inutusan ni Zin ang iba na pumunta at kunin ang core sa kanya at tinawag silang mga pulubi at hiniling na ibigay ang core ng sawa. Sinabi ni Kang Shan na isang grupo ng maliliit na tao na tulad nila ang nang-aapi ng mga tao sa kanyang sekta at nang ahas silang tawagin ang kanilang sarili na mga disipulo ng sekta ng Kang Shan. Iniiwasan niya ang kanilang mga pag-atake at ibinababa sila sa isang iglap. Nang maglaon, tinanong niya sila kung paano sila maglakas loob na salakayin ang isang walang pagtatanggol na batang-bata at tinawag silang isang nakakadismaya na basura ng bagong henerasyon. Nagulat si Zin nang makita siya at sinabi ni Kang Shan na ang henerasyong ito ay mas masahol pa kaysa sa mga nakaraang henerasyon. Laking gulat din ng mga taong naroroon nang makita siya habang nakikipaglaban dahil hindi nila makita ang kanyang mga galaw. Iniisip nila na kakaiba sa kanya ang pagiging malakas dahil tila nasa maagang yugto pa lang siya ng body reigning realm. Bumaba si Zin at sinabing ito ay kagiliw-giliw na makita na ang isang punk lang ng body refining realm ay maaaring magpabagsak ng dalawang disipulo ng Kang Shan sect na mag-isa. Siya exclaims na siya ay nasa isang magandang mood dahil ang beast core at demon pellet ay hindi nawala. Inihagis niya ang isang espada sa kanyang harapan at hiniling sa kanya na putulin ang kanyang mga binti gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kung siya ay maglakas loob na hindi sumunod sa kanya, kung gayon ang kanyang parusa ay hindi kasing simple ng pagputol lamang ng kanyang mga binti. Pinutol siya ni Zing at hiniling sa kanya na isipin muli ang tungkol dito dahil kinuha lang ng 2 taong ito ang beast core at demon pellet nang hindi alam kung ano sila. Ngunit tinanggihan niya ito. Sinabing ang pulubing ito ay naglakas loob na saktan ang mga disipulo ng sekta ng Kang Shan. Ang pagpapaputol ng kanyang mga binti ng mag-isa ay pagiging maaway na. Sinabi ni Zing na maaari lamang niyang iulat ang bagay na ito kay Saint Tessie at ipaubaya sa kanya ang personal na pagpapasya. Ngunit nagalit siya at nagtanong kung bakit niya inaasikaso ang bagay na ito. Siya ay nagalit sa kanya at nagtanong kung paano siya nang ahas na hadlangan ang kanyang paraan dahil siya ay isang hamak na alagad. Isang malalim na primordial beast soul ng Ice Lion ang lumitaw sa likod niya at nagulat ang lahat nang makitang si Shen ay isa ng malalim na dalubhasa sa Soul Realm. Natakot si Zing dahil ang Ice Lion ay isang kaluluwa sa ika-6 na baitang at ang presensya ay masyadong malakas para sa kanya at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Paparating na ang Ice Lion para atakihin siya at hiniling ng mga kasama niya na lumayo kaagad, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Lumapit si Kang Shan at itinulak siya palayo, pinasalamatan siya sa pagtayo para sa kanya at tinanong kung gaano katikat ang pagpapakita ng isang primordial beast sa ika-6 na baitang. Nagulat si Shen nang makita siyang umiiwas sa kanyang pag-atake at sinabing mabuti na siya mismo ang pumunta doon at ipapakita niya sa mabahong pulubi ang pagkakaiba ng isang martial artist at isang mortal. Ngunit inalis ni Kang Shan ang kanyang sombrero, ipinakita ang kanyang leon ng apoy at hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang mga kapangyarihan na siyang dahilan kung bakit siya. Takot na takot si Shen na makita siya at inatake niya siya na nagsasabing siya ay isang tao na walang respeto sa mga normal na tao at matatanda. He calls him a mere 6th grade profound soul realm martial artist pero napaka-arogante niya na wala siyang kahihiyan. Inatake niya siya at pinaalis si HS Lion. Ang kanyang mga junior disciples ay nabigla nang makita siya at sinabi ni Kang Shan na hindi siya makapaniwala na ang libu-libong taon ng pagtuturo ng kanyang sekta ay nagbunga ng isang douchebag na tulad niya at ito ay talagang nagpaparamdam sa kanya ng gutted. Bumangon si Shen at tinanong siya tungkol sa kung sino siya, ngunit tumama ang ulo niya sa lupa at sinabing hindi mahalaga kung sino siya. Humingi ng tulong si Shen at sinabing sinusubukan siyang patayin ng psycho na ito. May kumausap sa kanya sa pamamagitan ng telepathy, humingi sa kanya ng tawad at humingi ng tawad sa kanya sa ngalan ng sekta ng Kang Shan. Bulalas ni Kang Shan na mukhang puno ng basura ang sekta ng Kang Shan at sinabi niya kay Shen na ililigtas niya ang kanyang buhay dahil may namamagitan sa kanya. Sinabi niya na ayaw niyang spiritual ang nangyari ngayon at ayaw niyang makaakit ng hindi kinakailangang atensyon.
Gumagamit siya ng pamamaraan ng pagmamanipula ng memorya ng iniksyon ng panloob na enerhiya at pinapabagsak siya sa lupa. Bigla niyang nakalimutan ang lahat at tinanong kung ano ang nangyari doon at may lumitaw doon at nagbabala sa kanya na nagsasabing kung susubukan niyang salakayin ang mga normal na tao ng Kangshan ng walang dahilan ay papatayin siya nito kahit na ang kanyang lolo ay isang elder ng Inner Hall. Gulat na gulat ang lahat nang makita siya dahil siya ay si Ye Lingyan, ang santo ng sekta ng Kangshan at sinisigawan siya ni Shen na nagsasabing hindi niya maiisip yun dahil lang sa santa siya ng sekta ng Kangshan at hindi niya magagawa ang anumang gusto niya at sabihin kung ano ang nararamdaman niya. Sinisigawan niya ito na nagtatanong kung paano siya naglakas loob na bantayin siya, ang kahangahangang si Shen Yunfei. Ngunit naglagay siya ng kutsilyo malapit sa kanyang mga mata at tinanong kung sino ang nagpapahintulot sa kanya na magsalita. Laking gulat ni Zheng nang makitang si Shen na may antas ng paglilinang sa kaharian ng Quan Sol ay hindi man lang makalaban sa isang espadang indayog mula sa nakatatandang kapatid na si Ye. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na dalhin siya pabalik sa sekta para sa medikal na paggamot at ibigay siya sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas at walang sino man ang pinapayagan na makialam. Pagkatapos noon ay humingi siya ng tawad kay Kangshan dahil hindi niya madisiplina ng maayos ang mga disipulong iyon at dahil sa labis na gulo. Iniisip niya na siya ang nasa arcane mirror at dapat siya ngunit siya ay nasa antas ng refinement ng katawan. Mukhang hinahangaan ang Roman 11 sa kanyang kagandahan habang sa tingin niya ay hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay magkakaroon ng pinakapambihirang katawan ng espada sa mundo na may pinakamataas na grado ng natural na talento. Nagkataon din na ang kanyang apelyido ay Ye at mayroon din siyang titulong Saintess at iniisip niya kung siya ay ang inapo ng kanyang dakilang alagad na si Ye Cheng. Gayunpaman, sinabi niyang wala siyang gamit sa kanyang kagandahan dahil nagkaroon siya ng matinding karamdaman mula sa kanyang pagsasanay sa espada at malapit ng mamatay. Nagulat si Sister Ye sa kanyang sinabi at pinutol siya ni Zheng at tinanong kung bakit siya nagsasalita ng walang kaparorekon tungkol sa kanyang santo. Sumagot siya na ang 10 dalawahang espada ay hindi ganoon kadaling gawin at kung gusto niyang lutusin ang problema, kailangan niyang maghanda ng isang VIP room para sa kanya at kay Roman 11. Bukod dito kailangan niyang pumunta sa kanyang silid sa 11 oras ng gabi. Ngunit nagalit si Zheng dahil gusto niyang pumunta ng mag-isa ang santo sa kanyang silid. Samantala sa palagay niya ay nilikha ng mga ninuno ni Ye Cheng ang 10 dalawahang espada na si Kai at ang pamamaraan ay hindi kailanman ipinasa sa sinumang tagalabas ngunit nagtataka siya kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Pumayag siya sa kanyang mga kondisyon at hiniling sa kanya na hintayin siya sa kanyang silid sa alas 11. Ang ibang mga disipulo ay nagulat nang makita ito at umalis si Kangshan na nagsasabing ito ay isang deal mula sa kanyang panig. Pagkatapos ay naghanda sila ng isang silid para sa kanya at hiniling niya sa Roman 11 na kumain ng mabusog. Tinawag niya ito at sinabing tila may gumagalaw na figura ng tao sa loob ng maliit na ahas na ito. Isang matandang lalaki sa loob ng dragon ang humiling sa kanila na palayain siya ngunit hindi nila siya pinakinggan. Kapag ang Roman 11 ay natutulog ng mapayapa sa parehong gabi na si Saintess Ye ay lumitaw sa kanyang silid. At sinabing siya ay dumating tulad ng ipinangako. Sinabi ni Kangshan kung sa ibang pagkakataon ay sesabog na sana ang purong yang energy sa kanyang katawan at pagkatapos noon ay hindi na siya mailigtas kahit ng mga Diyos. Nagulat si Saintess Ye kung paano niya nalaman ang tungkol sa purong enerhiyang yang. Ito ay nakasaad na ang purong yang enerhiya ay ang pinakamalakas na enerhiya na erupt sa katawan sa hindi regular na pagitan. Sa tuwing magaganap ang purong yang energy attack ay masusunog ang kanyang katawan na parang nagliliyab at hindi matiis ang sakit. Ngunit ang kanyang amo lamang ang nakakaalam tungkol dito at siya ay nagtataka kung paano niya nalaman ito at siya ay nagpahayag na ang kanyang amo ay pinigilan na ito para sa kanya at hiniling sa kanya na huwag subukang takutin siya gamit ito. Pinapasaya siya ni Kangshan na sinasabing nagbibiro siya at kung sigurado siya ay dapat niyang subukang hadlangan ito gamit ang purong yang sword. She used her technique to show him her energy but soon she starts bleeding and her yang fiery kai suddenly goes awry. Sinabi sa kanya ni Kangshan na ang kanyang mga meridian ay nasunog ng nagniningas na enerhiya na nagreresulta sa akumulasyon ng nagniningas na enerhiya at 2 sa 3 siwang ng espada ay naharang. Tinanong niya siya kung hindi sinabi sa kanya ng kanyang amo na ang 10 dalawahang espada kai na naiwan ni Grandmaster Ye ay hindi kumpleto at hindi dapat isagawa ng walang ingat. Kung patuloy siyang magsasanay ng ganito ay mababaliw siya. Ang kanyang espada na si Kai ay masusunog sa kanyang puso at siya ang magiging pinakabatang nahuling santo ng sekta ng Kangshan.
Hindi naniniwala si Saint Tessie sa kanya at sinabing hinding-hindi magsisinungaling ang kanyang amo sa kanya, ngunit ipinakita niya ang kanyang espada kay Kai at tinanong kung sa tingin niya ay mas mahusay ang Kai ng kanyang amo kaysa sa kanya. Nagulat siya nang makita siya at nagtanong kung paano siya nagkaroon ng napakalalim na espada na Kai sa antas ng pagpapapino ng katawan. Bulalas niya na maraming bagay na hindi niya akalain na magiging posible at hindi siya iligtas ng kanyang Panginoon o ang buong sekta ng Kangshon, ngunit siya ay isang pulubi sa larangan ng pagdadalisay ng katawan na kayang gawin ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit siya dapat iligtas dahil hindi naman ito kamag-anak, ngunit kung papayag si Miss Saintes na maging lingkod niya at dalhin siya sa sekta ng Kangshon kasama niya bukas ay ililigtas niya ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya, si Ye Kangshon, ay iginagalang ang sekta ng Tae Kangshon, hindi siya kailanman magiging karapat-dapat na maging kasambahay. 6 na buwan na lang daw ang pagsisilbihan niya pagkatapos niyang malaya. Iniisip ni Saint Tessie na baliwang taong ito, ngunit nagsasabi siya ng mga bagay ng may kumpiyansa na parang tama at makatwiran. Gayunpaman, ipinangako niya na paglilingkuran siya hanggat pinipigilan niya ang purong maapoy na enerhiya sa loob niya. Pagkatapos ay tinatreto niya ito na nagsasabing hindi niya ito aabuso kung susundan siya nito, at laking gulat niya nang maramdaman na pinipigilan ng Kai na inilalagay niya sa kanyang katawan ang purong enerhiyang yang. Sinimulan niya itong gamutin at hiniling sa kanya na tiisin ang sakit kahit gaano pa ito kasakit. Sumisigaw siya sa sakit, ngunit pinakiusapan siya nito na maging mahinahon dahil natutulog ang bata. Samantala si Zhang ay nasa labas ng silid, naririnig ang kanilang tunog at nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa sa loob nito. Makalipas ang ilang oras ay ginagamot niya ito at iniisip kung maya-maya pa ay nasa panganib na ang buhay ng dalaga at ngayon ay natutulog na ito ng mapayapa. Gayunpaman, inamin niya na siya ay isang bihirang hiyas at ang kanyang talento sa sword art ay walang kapantay. Kinabukasan, pagdating niya sa labas ng silid, kakaibang nakatingin sa kanya ang lahat at pinag-uusapan ang mga kakaibang ingay kagabi. Bulalas ni Kangshon na siya at si Roman Shi ay lilipad kasama niya sa espada at sa paraang iyon ay mabibigyan sila ni Miss Saintes ng pangkalahatang ideya ng terrain sa paligid ng sekta ng Kangshon. Masayang niyakap siya ni Roman Shi dahil excited siyang lumipad ngayon at hiniling nitong hawakan siya ng mahigpit. Laking gulat ni Zhang nang makita sila at nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang paggalang ni Saintes sa isang pulubi. Sa palagay niya ay hindi ito magtatapos ng maayos at sa pagkakataong ito ay babaliktad ang sekta ng Kangshon. Samantala sa sekta ng Kangshon, ang mga disipulo ay pumasok sa pangunahing gate at nagtataka tungkol sa engranding pasukan doon. Sabi ng isa sa kanila kapag nakapasa siya sa pagsusulit at naging isang panlabas na disipulo ng sekta ng Kangshon ay magagawa niyang luwalhatiin ang kanyang mga ninuno. Gayunpaman, nabalitaan nila na mahirap ang entrance exams kaya dapat silang maging determinado na huwag mawala ng mukha bilang mga practitioner ng Kangshu. Nakarating din doon si Zhang at tinanong si Saintes kung saan niya siya papapasukin at si Roman Shi. Hiniling niya sa kanya na dalhin siya upang manatili sa kanyang Saintes Peak at mas madaling pagsilbihan siya doon. Bigla silang pinutol ni Zhang at sinabing ang mga nakatatandang kapatid sa Saintes Peak ay kasing ganda ng mga engkanto at sa tingin niya ay hindi angkop sa kanya ang mga intensyon nito. Tinanong niya ito kung ano ang ginawa nito sa kanya kagabi at kung bakit tinawag niyang master ang isang pulubi na tulad niya, at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa ng isang lalaki at babae kapag sila ay nag-iisa sa parehong silid sa gabi. Samantala si Saintes ay pinutol niya sila at sinabing mag-aayos siya ng angkop na tirahan para kay Master Kang sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, umalis siya at sinabing kailangan muna niyang dalhin ang mga practitioner ng Kangshu sa Kangshon Hall Square. Ipinaalam ni Zhang sa kanila na nagsimula ang pagsusulit nang pumasok sila sa Kangshon Luotian Formation habang sinabi ni Kangshon na hindi siya natatakot. Pagkaraan ng ilang oras sa Kangshon Grand Hall Square, sila ay pagod na sa paghihintay dahil maaraw at masikip at kung gaano katagal nila ito kailangang hintayin. Tinawag niya si Saint Tessie at pinakuha siya ng deck chair para sa kanya at pumayag siyang pumunta kaagad habang si Zhang ay nabigla nang makita siya at hiniling na huwag makinig sa kanya. Pagkatapos ay dumaan siya mula roon at tinawag ang kanyang mga alagad na pumasok sa bulwagan ng pagsusulit at ang mga alagad na naroroon ay humanga sa kanyang kagandahan. Biglang nagkaroon ng napakalaking pagsabog at nagsimulang tumakas ang mga tao para iligtas ang kanilang buhay. Natatakot ang ibang mga estudyante na makitang napakahirap ng pagsusulit ngayong taon. Ito ang Kangshon Luo Heavenly Formation at iniisip ng ilan sa kanila na wala silang lakas para makapasa sa pagsubok.
Pinagmamasdan sila ni Elder Xingping at sinabing hindi nila kayang tiisin ang lower-grade Vermilion Bird Red Flame at White Tiger Gan Kai at ang mga disipulong ito ay hindi man lang kwalipikado. Nagulat silang lahat nang makitang nagpapahinga si Kang Shun doon at pinaglilingkuran siya ni Saint Tess na parang isang katulong. Laking gulat din ang nakatatandang Ping nang makita sila at sinabing ito nga ang santo at nagtataka sila kung bakit siya naglilingkod sa isang pulubi. Laking gulat ng lahat nang makita yon at gusto nila siyang patayin sa mismong lugar dahil ang diyosa ng kanilang puso ay nagpapaypay lamang sa isang pulubi. Natutuwa si Zing na makita ito at sa tingin niya ay naprovoke niya ang napakaraming tao at ngayon ay tiyak na mabubugbog siya. Sinabi ni Kang Shun na hindi nila kailangang magalit dahil ang batang babae ay 3,000 taong mas bata sa kanya at naglilingkod lamang sa isang matanda. Samantala, mayroong isang ulap ng tubig na lumilitaw sa kalangitan at si Yun Longji ay lumitaw doon at sinabing si Ate Yi ay ang katinoan na anak ng sekta ng Kang Shun at sila ay 3 elite ng sekta ng Kang Shun ay dumating upang kumuha ng pagsusulit. Tinanong nila siya kung paano siya naglakas loob na ituloy ang santo. Sa tingin ng nakatatandang Ping, ang 3 mahuhusay na martial artist na ito ay karapat-dapat na maging 3 natatanging talento ng mga sekta ng Router na madaling makayanan ang pagsubok. Ang iba pang mga disipulo ay bulalas na ang 3 lalaking ito ay hindi kapani-paniwalang talino at pinili ng mga matatanda sa loob ng sekta. Narinig nila na maaari silang tanggapin bilang mga alagad ng panloob na sekta nang hindi kumukuha ng anumang pagsubok. Iniisip din ni Zing na ang 3 lalaking ito ay ang mga kinatawan ng pinakamalakas na disipulo sa taong ito at ang mabahong pulubi ay lumayo sa pagmamayabang sa harap ni Sisini upang mapabilib siya. Hindi na makapaghintay ang lahat kung paano sila haantong sa laban na ito. Hindi nagtagal ay sinira nila ang pormasayon na karapat-dapat silang tawaging 3 elite na tunay na henyo ng sekta. Nambobola sila sa lahat ng paghanga na natatanggap nila at sinabi ng isa sa kanila kung aalagaan siya ni Saint Tess, tiyak na malakas siya. Hinihiling nila sa kanya na lumapit upang subukan at maliwanagan at matuto ng isang bagay at mag-alok sa kanya ng isang tunggalian. Ang bawat isa ay interesado na ngayon sa bagay na ito at nagsasabing magiging masaya kung paano sinisiraan ng mabahong pulubi ang kanyang sarili. Tinanong ni Kang Shun kung gusto niyang subukan niya ang pormasyong ito na kahit normize ay kayang lampasan. At hindi niya alam kung ano ang maganda dito. Nagalit ang isa sa kanila at tinanong siya kung biro ba sa kanya ang mahusay na pagkakabuo ng sekta ng Kang Shun. Ang ikatlong piling tao ay humihiling sa kanya na maging totoo at dahil ang pulubing ito ay naglakas loob na magsabi ng ganoong kalaking salita kung gayon dapat ay may sapat siyang kakayahan upang bigyang katwiran ang kanyang mga salita. Hinihiling nila sa kanya na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdaan sa isang pormasayon na kahit ordinaryong tao ay maaaring makapasa sa pormasyong ito. Pinapasaya nila siya at iniisip na hindi man lang siya maglakas loob na subukan ang pormasayon at hinihiling sa kanya ng lahat na pumunta at patunayan ang kanyang sarili. Sinabi ni Kang Shun na kahit isang pangkaraniwang tao ay maaaring masira ito ngunit hindi siya karaniwan kaya hindi niya maipapakita ang kanyang sarili sa pamamagitan nito. Tinawag niya si Saint Tessie at tinanong kung siya ay isang utusan kung gayon dapat siyang kumilos bilang isa at hinihiling sa kanya na tingnan kung ang kanyang tasa ay walang laman ng ilang sandali at inutusan siyang punan ito ng mabilis. Siya ay galit na galit sa kanya at nag-iisip tungkol sa kung paano siya maglakas loob na hayaan itong magbuhos ng alak para sa kanya sa publiko at direktang tinatawag itong isang katulong na babae ngunit siya ay may utang sa kanya at hindi maipahayag ang kanyang nararamdaman. Nagbuhos siya ng alak para sa kanya at tinanong kung ang Luo Heavenly Formation ay maaari talagang basagin ng kahit mga ordinaryong tao. Tinanong niya ito kung hindi naniniwala ang kanyang alipin sa kanyang mga salita ngunit sa palagay niya ay kahit isang karaniwang tao ay makakapasa sa ganoong pagsusulit na hindi bababa sa ika-5 baitang Kang Shun Formation. Kumuha siya ng alak, ibinato ang baso, sabi kung gusto ng kanyang estudyante na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan ay ipapakita niya sa kanila. Gusto ng lahat na makita kung gaano siya kagaling at gustong makita siyang matalo ng 3 elite. Tinawag niya si Roman Shi at may ibinulong sa kanyang tenga. Naintindihan niya ang sinabi niya at umalis na siya patungo sa formation pagkatapos magpaalam. Nagulat ang lahat nang makitang nagpadala siya ng isang bata patungo sa pormasayon at kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagpapaalis ng isang bata doon. Tinanong siya ni Saint Tessie kung papayagan ba talaga niya si Roman Shi na kumuha ng pagsusulit kung hindi man lang siya isang cultivator at tinanong niya siya kung siya ay isang cultivator at hindi siya isang ordinaryong tao.
Nagulat ang lahat na pinapasok niya ang isang maliit na bata sa pormasayon at sa tingin niya ay kawili-wili ito dahil tiyak na hahayaan niyang mamatay ang batang ito sa harap ng lahat. Siya ay patungo sa isang kamatayan na walang natitira at hindi nagtagal ay narating niya ang lugar na sinasabi ng kanyang kuya. Humakbang siya sa formation at lahat ay nakatingin sa kanya na gulat na gulat. Sa palagay niya ay kamangha-mangha ang pormasayon na pinag-uusapan ng kanyang kuya at sa kabila ng malaking pressure ay nananatili siyang hindi nasaktan. Naaalala niya ang mga tagubilin ni Kangshon at umusad ng 3 hakbang at pagkatapos ay lumipat ng 4 na hakbang pakaliwa. Sa lalong madaling panahon ang kapangyarihan ng 4 na hayop ay nagsimula at ang unang hayop na si Xuanwu ay lumitaw sa harap ng Romanshi. Sinabi ni Sister Yi kay Kangshon na mayroon itong napakalawak na hanay ng mga pag-atake. Si Romanshi ay hindi isang cultivator kaya maaari itong maging mapanganib para sa kanya ngunit hiniling niya sa kanya na panuurin at tangkilikin ang palabas. Sinabi ng isa sa mga disipulo na nagsimula ng umatake si Xuanwu habang si Romanshi ay gumagalaw sa direksyon na sinabi sa kanya ni Kangshon. Pagkatapos ay yumuko siya at bumilang hanggang 3 at pagkatapos tumayo ay lumakad siya pasulong ng 5 hakbang. Pagkatapos ay huminto siya at tinakpan ang kanyang mga mata para magbilang hanggang 4. Wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayaring pagkawasak sa kanyang paligid. Nagulat ang isa sa 3 elite nang makitang tinakpan niya ang kanyang mga mata sa gitna ng pag-atake ng mahusay na pormasayon ng Luotil. Iniisip nila na isa itong ilusyon at kinailangan nilang 3 ang gumamit ng 50% ng kanilang lakas para ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, masaya si Sister Yi na makitang naiwasan ni Romanshi ang lahat ng pag-atake ni Xuanwu. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nabigla nang makita na si Romanshi ay papunta sa dakilang Xuanwu habang ginagawa niya ang mga hakbang na natutunan ni Kangshon. 3 hakbang siya papunta sa harapan at pagkatapos ay sa kaliwa at 3 hakbang pasulong. Pagkatapos ay inabot niya ang isang cute na maliit na pagong at kinuha ito para laruin siya. Wala siyang kamalay-malay sa mga pag-atake ni Xuanwu at lahat ay nagulat sa kung paano maalaga ng munting pulubi ang dakilang Xuanwu. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata na may dumaan sa pormasayon sa katawa-tawang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali sa antas ng 2 Romanshi ay umabot sa pangalawang Xuanwu at pumili ng isang maliit na ibon upang makipaglaro sa kanya. Pagkatapos ay pumasa din siya sa susunod na yugto at naabot ang isang cute na maliit na puting pusa. Sa ika-4 na antas ay nakatagpo siya ng isang ahas at kasama nito ang pagbuo. Bumalik siya kasama ang 4 na cute na maliliit na kaibigan niya at ipinakita ang mga ito kay Kangshon habang ang lahat ay nakatitig sa kanya ng nakakagulat. Nagulat sila na nalampasan ng bata ang lahat ng pormasayon at lumabas ng ligtas at tinanong ni Romanshi si Kangshon kung pinapanatili niya ang mga hayop na yon. Pumayag siya at hiniling sa kanya na palakihin sila ng maayos. Bulalas niya na ang Kangshon Luotian Formation ay dapat na tinanggal noong nakalipas na mga taon at ito ay isang formation na may 5th grade beast course ngunit mayroon pa itong napakaraming flaws na kahit isang normal na tao ay maaaring dumaan dito. Walang saysay na gamitin ito para sa mga landas ngunit ang 3 elite ay hindi sumasang-ayon sa kanya at sinasabing ito ay isang pormasayon na ginamit para sa mga landas sa libu-libong taon. Pinutol sila ni Sister Yi at tinanong si Kangshon kung may plano siyang mag-set up ng mas magandang pormasayon para sa sekta ng Kangshon. Masungit niyang hinihiling sa kanya na mag-focus sa paglilingkod sa kanya sa sandaling ito ngunit sinabi niyang napakalakas niya at hindi dapat maging labis para sa kanya ang pag-set up ng isang mataas na antas ng pormasayon. Sumagot si Kangshon na walang silbi ang pagpapahid sa kanya at hiniling sa kanya na pagsilbihan siya ng maayos. Kapag nasiyahan na siya ay maglalagay siya ng magandang pormasayon para sa kanya. Nagagalit siya sa mga sinasabi nito ngunit pagkatapos ay kinokontrol niya ang kanyang damdamin at nagpasalamat sa kanya sa pag-iisip tungkol sa kanya. Hindi niya akalain na pagkatapos ng 1,000 taon ay ituturing pa rin ng sekta ng Kangshon ang lumang pormasayon na ito bilang kayamanan at ito ay simpleng pormasayon na nilikha sa mga langaw na ginagamit upang manghuli ng mga ibon. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga elite kung gusto nilang patunayan niya ang anumang bagay dahil napatunayan na niya ang kanyang pahayag. Nadidismaya sila at sa tingin nila ay literal nilang sinubukan ang kanilang makakaya upang makapasa sa pormasayon ngunit ginawa ito ng batang lalaki na hindi man lang cultivator na parang namamasyal sa parke. Kusa nilang tinamaan ang kanilang mga paa sa palakol at nakakalungkot na wala silang magagawa tungkol dito.
Sinubukan ng isa sa kanila na makipagtalo at sinabing ang bata ay dapat gumamit ng ilang mga trick at hindi pumasa sa kanyang sariling mga kakayahan at si Kang Shun ay bumangon na humikab at sinabing wala kahit isang estudyante ang nakakuha ng kanyang mga mata sa entrance exam na ito at nasayang niya ito. Maraming oras. Siya pagkatapos ay exclaims na ito ay kaya disappointing upang makita ang bawat isa sa kanila na mayabang. Pagkatapos ay umalis siya sa pagsasabing maglalakad-lakad siya at hiniling kay Ate Yi na alagaan ang Roman 11. Sinubukan niyang pigilan ito at sinabing delikado dahil maraming ipinagbabawal na lugar ang sekta ng Kang Shun ngunit sumagot siya na mas alam niya ang lugar na ito kaysa ginagawa niya. Pagkatapos ay narating niya ang rurok ng sekta at iniisip na makakahanap muna siya ng magandang lugar para makapagpahinga at maglalakad sa hangin para marating ang susunod na sekta. Nakarating siya sa isang lugar kung saan maraming spirit wine at sa tingin niya ay hindi niya akalain na may tao pa pala sa sekta ng Kang Shun na maaaring gumawa ng spirit wine. Binuksan niya ang isa sa mga garapon upang tikman ang alak at iinom na sana ito nang may isang matandang lalaki na lumitaw doon at hinawakan ang kanyang kamay. Tinanong niya ito kung paano siya naglakas loob na nakawin ang kanyang alak at hiniling sa kanya na ilagay ito sa sandaling ito. Tinanong siya ni Kang Shun kung ano ang gagawin niya kung hindi niya ito ibaba at galit siyang sumagot na papatayin niya siya. Hindi nagtagal ay nabigla siya nang makitang napakalakas ng Kang Shun at tinanong siya kung saang tuktok ng bundok siya nagmula. Kinuha ni Kang Shun ang alak at tinanong kung bakit niya inaalala kung saan siya nanggaling. Sinabi niya na itinuon na niya ngayon ang kanyang mga mata sa Giant Zuon Pill at makikihalubilo na siya roon mula ngayon. Kumuha siya ng alak at naisip ng matanda na wala siyang pagpipilian kundi turuan siya ng leksyon. Siya ay naghagis ng isang pag-atake patungo sa kanya ngunit si Kang Shun ay mabilis na kumilos, umiwas sa kanyang pag-atake at sinabing ang kanyang mga pag-atake ay luma na ngayon. Bulalas niya na umiinom lang siya ng kaunti sa kanyang basurang alak ngunit ito ay nagagalit sa kanya at iniipon niya ang kanyang mana sa paligid niya para atakihin. Siya exclaims na siya ay gamutin ang kanyang basurang bibig para sa kanya at bugbugin siya sa isang pool pagkatapos ay iwanan siya sa kanyang tabi at maging kanyang inuming utusan. Nagkomento si Kang Shun na medyo maalab ang kanyang ugali ngunit isang taong mahilig uminom at kasing pareho ng ugali niya at sa pagsasabi nito ay itinapon niya ang garapon patungo sa matanda at sinabing wala siyang pakialam na magkaroon ng matandang utusan na umiinom bilang isang Bidian Giant Zuon Peak. Nahulog ang matanda sa malayo ngunit inipon niya ang kanyang lakas at bumangon pabalik at napagmasdan ni Kang Shun na hindi mahina ang matandang ito kaya lang marami siyang sugat sa kanyang katawan at hindi niya mailabas ang kanyang buong potensyal. Naamoy niya ang alak mula sa sirang templo at pumasok sa loob habang pinipigilan siya ng matanda na nagsasabing wala sa loob. Tumalikod siya at pinakiusapan ang matanda na huwag pumasok ng walang pahintulot niya at kung hindi ay sasampalin niya ito minsan sa tuwing makikita kanya. Naamoy niya ang mataas na kalidad ng alak mula sa loob at gumagalaw sa loob ng hindi sinasadya. Iniisip niya kung sino ang mag-aakala na ang matanda ay maglalabas ng pinakamataas na kalidad na espiritual na alak at iilan lamang sa mga tao sa itaas na mundo ang makakapagtimpla ng pinakamataas na kalidad ng alak na ito. Tumalon siya sa bubong at binuksan ang isang malaking kahon ngunit laking gulat niya nang makita ang isang babaeng demonyo na nakakulong sa bulwagan ng mga bilanggo ng demonyo. Nagtataka siya kung paano pa rin nakakalabas ang kanyang espiritu at tinanong siya nito kung bakit niya ginagambala ang kanyang pagtulog. Bigla siyang natakot na makita na siya ay nalaman at sinubukang tumakas. Sinabi ni Kang Shun na siya ay mabilis ngunit hindi ito magiging kapaki-pakinabang dahil mahuhuli siya nito maaga o huli. Ang aura ng walang kamatayan ng pinakamataas na kalidad na alak na ito ay nasipsip ng halos ganap ng batang babae na yon at kung wala ang aura na ito ay nabawasan ng hindi bababa sa 70% ang masarap na lasa nito. Nabigo siya na sinayang nito ang kanilang likas na yaman nang walang ingat at iniisip na dapat parusahan ang batang babae na ito. Sa kabilang banda ay umiiyak ang matandang lalaki sa pagkasira ng napakahusay na alak na kanyang natitimplahan sa loob ng 49 na taon na wala na. Samantala, lumapit sa kanya si Kang Shun at sinabing ang napakasarap na alak na ginawa niya ay nasa loob pa rin at sinabing may itatanong siya sa kanya. Galit na tinanong siya ng matanda kung sino talaga siya ngunit galit na sinagot ni Kang Shun na siya ang nagtatanong sa kanya ngayon. Natakot siya at tinanong siya kung ano ang gusto niya at tinanong ni Kang Shun kung sino ang nakatira sa higanting Zon Peak na ito sa tabi niya. Sumagot siya na ang higanting Zon Peak ay inabandona 2,000 taon na ang nakakaraan.
Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ang higanteng Sun Peak na ito ay may mga ipinagbabawal na lugar at sumagot siya na walang anumang lugar na ganoon. Siya ay nanirahan doon sa loob ng ilang daang taon at kung mayroong anumang mga bawal na lugar ay alam niya ang mga ito. Sinabi niya sa kanya na sa higanteng Sun Peak maliban sa malaking tuldok ay walang ibang kakaibang lugar. Pinasalamatan siya ni Kangshon para sa impormasyon at umalis sa pamamagitan ng pagsasabing mayroon siyang ibang mga bagay na dapat ayusin ngayon at nagtataka ang matanda kung bakit mukhang pamilyar ang lalaking ito. Sa Lord of Profound Heaven's Palace Hall ay pumasok siya doon at sinabing tila totoo ang sinabi ng matanda at walang sino man ang nakarating doon sa mahigit 2,000 taon. Walang dumating doon upang isecure ang pagbuo ng hadlang sa bulwagan ng mga bilanggo ng demonyo ng higit sa 2,000 taon. Natatakot siya na ang kapangyarihan ng pagbuo ng hadlang ay naubos na. Pagkatapos ay humakbang siya sa isang lugar at gumawa ito ng paraan para sa kanya sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang lihim na silid kung saan naroon ang bangkay ng isang taong matagal nang namatay at may nakasulat na mensahe sa lupa na ito ay 2,000 taon na at ang mga mula sa sekta ng Kangshon ay hindi nagsasalita ng anumang mga birtud para sa mga mortalidad at sila ay nagpapahirap. At tratuhin silang parang alipin. Siya ay mamamatay sa gutom at humihiling ng isang tao na lumapit at patayin siya dahil hindi na niya ito kaya. Iniisip ni Kangshon na ang commander na kilala bilang isang walang awa na mamamatay mula 2,000 taon na ang nakakaraan ay talagang namatay sa gutom. Kahit na ang isa sa mga pinakadakilang pirata ng mga dagat ay namatay din sa gutom at ito ay eksaktong 2,600 taon na. Pagkatapos ay binasa niya ang mga mensahe ng isang taong tumatawag kay Kangshon para humingi ng tulong at sinabing hindi pa siya bumabalik mula noong araw na umalis siya. Si Tao Yuyo, ang demonyong espiritu, ay nakakulong din sa isa sa mga kulungan at siya ay nagsasalita tungkol sa isang tao na nanloko sa kanyang matatamis na salita at pagkatapos ay ikinulong siya dito. Ngayon ang natitira na lang ay ang bundok na ito sa loob ng sekta ng Kangshon at ang tusok na iyon ng lahat at si Yang Kai ay naroroon na masyadong malakas. Dahilan upang hindi niya makuha at magamit ang kanyang kai. Paminsan-minsan ay lumalabas siya para sumipsip ng ilang kai mula sa aura sa paligid ngunit tiyak na hindi ito sapat at kung magpapatuloy ito ay baka mamatay siya sa gutom. She starts crying and asks even if he was planning to leave him then why did he sell this place or at the very least can he send someone to send food there? Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao doon at naisip na sa wakas ay isang disipulo mula sa sekta ng Kangshon ang nakatuklas ng lugar na ito. Nagpadala siya ng aura sa kanya at sa palagay ni Kangshon ay may mood pa rin ang batang babae na ito na makipagkulitan sa mga tao sa pamamagitan ng tukso. Sa palagay niya ay tinatakan niya ang lugar na ito bago siya namatay at kung hindi ang disipulo ng sekta ng Kangshon ay natukso ng batang babae na ito at kung siya ay pakakawalan ay magiging magulo ang buong mundo. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa tao at sa palagay niya ay nahulog na siya sa kanyang pain at naisipan niyang gamitin ang huling bit ng kanyang malalim na enerhiya sa spell na ito. Nag-transform siya sa isang magandang babae. Sa tingin niya ay hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito at tinanong si Kangshon kung pupunta siya roon upang iligtas siya ngunit galit niyang hiniling sa kanya na huminto doon dahil hindi pa siya tapos sa kanya para sa pagnanakaw ng kanyang napakagandang spirit wine ngayon. Nabigla siya sa sinabi nito at nagtanong kung kailan niya ninakaw ang kanyang alak at sa palagay niya ay walang gaanong kultibasyon ang taong ito. Iniisip niya kung siya ay isang bagong disipulo na kakapasok lang sa sekta ng Kangshon. Tinanong niya ito kung ano ang masarap sa pag-inom ng spirit wine at kung ilalabas siya nito sa kulungang ito ay magagawa niya ang lahat para sa kanya. Galit na galit si Kangshon kaya sinubukan niyang tuksuhin at akitin siya at sinabing 2,000+ years na silang hindi nagkita ngunit tila lumakas ang loob niya. Hindi niya ito maalala at nagtanong kung nagkita na sila noon. Tinanong niya ito kung hindi ba siya isang alagad na tinanggap kamakailan sa sekta ng Kangshon. Hiniling sa kanya ni Kangshon na kilalanin siya sa pamamagitan ng kanyang amoy at nakita niyang pamilyar ang kanyang amoy. Bigla niyang naalala na ang amoy ay kay Kangshon ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkakaiba doon at tinanong siya kung siya ay isang inapo ni Kangshon at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ina upang siya ay personal na pumunta doon at patayin siya. Sinasabi niya kung paano naglakas loob ang kanyang ina na nakawin ang kanyang lalaki at alam niyang may mali nang hindi siya pumunta kahit isang beses para makita siya sa loob ng 2,000+ years at mukhang nakahanap na siya ng bagong interes. Tinanong niya siya kung sinadya siya ng kanyang ina upang ipakita sa kanya na ninakaw niya ang kanyang Kangshon at kung wala ang kanyang linya ay walang makakaalam tungkol sa piitan na ito.
Hindi maalala ni Kangshon kung kailan siya ikinasal at nagkaroon ng isang anak na lalaki habang si Tao ay umiiyak sa pagkabigo. Umupo siya sa lupa at tinanong siya kung kailan siya nagkaroon ng ganoong katingkad na imahinasyon at tinamaan ang kanyang ulo. Umatras siya at sinabing binubuli din siya ng kanyang ama at hiniling sa kanya na palabasin siya dahil gusto niyang mamatay kasama niya. Hiniling niya sa kanya na mapansing mabuti na siya ang tunay na Kangshon at hindi ang kanyang inapo. Hiniling niya sa kanya na huwag magsinungaling sa kanya bagamat pamilyar siya sa kanyang ama ngunit may kaunting pagkakaiba pa rin at sa kabila ng katotohanan na ang kanyang ama ay palaging nasa katawan na nagpapadalisay ng mga reels ay nagtataglay pa rin siya ng mga kakayahan sa paglinang at wala man lang isang cultivation foundation. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung nagpapanggap ba siya bilang kanyang ama at nangangahulugan nito na mayroon siyang masamang intensyon para sa kanya. Ngunit nagalit si Kangshon at nagtanong kung siya ay nabaliw. Pagkatapos manirahan doon sa halos 2,000 taon, ginamit niya ang kanyang magic at muling nag-transform bilang isang maliit na babae at hiniling sa kanya na huwag mag-transform sa isang adulto at dapat ay natuto na siya 2,000 taon na ang nakakaraan dahil hindi gagana sa kanya ang kanyang taktika ng demonic sex charm. Laking gulat niya kung paano niya naangat ang kanyang pagbabago at hinawakan niya ang pisngi nito. Sinabi niya na nakakatuwang maging isang maliit na bata at tinanong siya kung bakit gusto niyang maging isang may sapat na gulang. Bukod dito, kung nakalimutan niya ang nangyari noong huling beses na sinubukan niyang gayumahin siya, sasabihin niya sa kanya na ang kanyang puwetan ay namamaga ng 1 buwan noong panahong iyon. Sinabi rin niya na sa susunod na subukan niyang akitin siya ay hahampasin niya ang kanyang puwetan. Naaalala niya ang isa pang pagkakataon na walang seal formation sa piitan. Lumabas siya gamit ang isang transformation technique. Pagkatapos noon ay hindi na siya tumakas bagkus ay naglagay siya ng lason sa tubig na pampaligo nito at matapos siyang makulong ng 100 taon bago siya palayain ay sinabihan niya itong huwag nang bumalik sa sekta ng demonyo. Siya ang nagligtas sa kanya sa huling pagkakataon at ngayon ay kailangan niya itong iligtas dahil hindi niya pinansin ang payo nito. Matapos sabihin ang lahat ng ito ay tinanong niya siya kung ano sa palagay niya talaga siya at nabigla siya na siya ang tunay na Kangshon. Siya pagkatapos ay nagsimulang umiyak at nagtanong sa kanya kung bakit niya siya iniwan ng napakatagal at kung bakit siya ay natagalan bago bumalik. Tumalikod na siya at aalis na sana nang hinawakan siya nito at hiniling na huwag tumakas at hindi niya ito papakawalan hanggat hindi niya ito papakawalan. Tinanong niya siya kung may ideya ba siya kung paano niya ginugol ang huling 2,600 taon at iisa lang ang tao sa basement na ito at wala siyang makakausap. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at sinabing wala siyang makain. Tinapat niya ang kanyang ulo at sinabing sa sandaling ito ay isa pa siyang martial idiot at pagkatapos na wala siyang kalaban-laban sa Kangju ay umabante siya sa itaas na kaharian at umakyat hanggang sa tuktok ng rangkang ng Tangchun. Nagulat siya nang makitang lumalaban siya ng mahigit 2,000 taon at tinanong siya kung bakit nagbago ang kanyang hitsura. Ibinunyag niya na siya ay namatay ng 1 beses at sa kabila ng katotohanan na siya ay umalis sa backhand sa Kangju ay may mga maliliit na isyu noong ang kanyang katawan ay muling itinayo. Ngunit sa kabutihang palad ay buhay pa ito at laking gulat niya nang marinig na minsan na itong namatay. Pagkatapos ay nagtatanong siya tungkol sa kanyang kalusugan, kung siya ay ganap na gumaling at kung ito ay may epekto sa kanyang pinagmulan. Bukod dito ay tinanong niya siya kung sino ang pumatay sa kanya at gusto niya itong patayin. Sumagot siya na may lakas siya at nasa state of 10 pero wala siyang nailigtas kahit isa pero iilan lang ang mga tao sa mundong ito na maaaring maging kalaban niya. Pinulot niya ang kanyang ilong at sinabing siya ay isang maliit na bata at hiniling sa kanya na huwag tawaging matandang babae at sinabi niya na siya ay hindi na maliit na bata at lumaki na. Halos 2,000 taon na siya doon. Hindi siya bata anuman ang kanyang edad at sa iba ay hindi rin siya maliit. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung gusto niyang lumabas at desperadong hiniling niya sa kanya na palabasin siya sa kulungang ito dahil halos malagutan na siya ng hininga para sa kanilang pananatili pagkatapos ng napakatagal na panahon. Bumangon siya at sinabing ikinulong niya siya dahil wala siya roon at alam niyang magdudulot ito ng kaguluhan sa lahat ng dako. Dagdag pa sa kanyang likas na karisma, napakadaling magdulot ng gulo. Sa palagay niya ay medyo kakilakilabot na makulong ang isang maliit na bata sa loob ng higit sa 2,000 taon ngunit sinabi niya na mayroon siyang 3 kondisyon at kailangan niyang ipanggako sa kanya ang lahat ng iyon. Ang una niyang kondisyon ay hindi siya makapag-transform at pangalawa ay hindi siya makalakad ng 5 hakbang palayo sa kanya. Ang pangatlong kondisyon niya ay hindi niya matatawag na matandang babae at nabigla siya sa simpleng kalagayan nito.
She then took her out and she hugs him happily saying she knows that he still loves her and he can't stand being so harsh on him. Pinababa niya ito pero ayaw niya dahil matagal na siyang nawala at naiwan siyang mag-isa doon. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na pumunta at kumuha ng makakain para sa kanya. Sa kabilang panig naman ay nabigla ang mga alagad nang makita ang isang kakaibang ugat doon at nabunyag na ito ay isang discontinuity monument at maaari talaga itong mamukadkad sa dalawang kulay ng sabay-sabay at parehong nakamit ang banal na grado. Tinanong sila ni Sister Yi kung ito ba ang katawan ng kambal na tao at sinabi nila na ito ay isang Eukaristiya na hindi pa nakikita sa libu-libong taon. Bukod dito, mayroon itong mga katangian ng yelo at apoy na maaaring magtanim ng parehong yin at yang. Nagtataka rin ang Roman 11 kung paano magniningning ang monumento na ito ng mag-isa at iniisip ng lahat na ito ay dulot ng kanya at inaangkin siya ng tatlong elite bilang isang banal na grader. Biglang nagpakita ng personal ang dakilang elder at nagtaka sila kung sasali ang maliit na babae sa clan. Ang kanyang pangalan ay Zhao Chengqing at humanga rin siya sa matipunong pangangatawan na lilito sa pagkakataong ito para sa pagsusuri sa pagpasok ng sekta. Pansamantalang lumilitaw doon si Elder Yao Xuan, master ng Holy Women Clan, at sinabing ito ay isang magandang punla at isang babae. Pumunta rin siya roon upang pangasiwaan ang Roman 11 at sinabing dapat siyang sumali sa kanyang banal na angkan ng kababaihan. Si Zuo Tungtian, ang master ng Sky Splitting Clan, ay lumitaw doon at sinabing ang kanyang banal na angkan ng kababaihan ay mayroon ng babaeng santo at ang panlang ito ay dapat na dumating sa kanyang Sky Splitting Clan. Luroman 11 Bay, master ng Meteorite Clan at ang kanyang Meteorite Clan ay may lahat ng kaalaman sa mundo at ito ang pinakamagandang lugar para sa batang yun. Sabi ng matanda, hindi raw dapat first come first serve at tiyak na nauna siya. Hiniling ni Zuo Tang na mawala siya dahil hindi siya master ng anumang angkan at naglakas loob siyang magnakaw ng kanilang potensyal na alagad. Ngunit ang isa ay nagsasabi kung ano ang maaari nilang ituro sa kanya kapag siya ay naging kanilang alagad at wala na silang mga kinakailangang mapagkukunan. Nagalit ang lahat at nagsimulang makipagpalitan ng maiinit na salita at sinabi ng matanda na patuloy nilang pinag-uusapan ang stress ng pagiging clan master at sinabihan siyang huwag ipaglaban ito. Biglang may lumitaw sa langit at sinabing kukunin niya siya sa ilalim ng kanyang pakpak at lahat ay nagtataka tungkol sa baliw na lalaki na lumilitaw sa langit. Ibinunyag ng isa sa kanila na siya ang pinakamataas na elder ng kanilang King's Huan sect at tumawa ang matanda at sinabing tila hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang disipulo doon. Hindi sila natutuwa na makita siya dahil hindi nila inaasahan na naroroon siya at naisip na nag-iisa ang matanda. Ang kanyang pangalan ay Taikang, kataas-taasang elder at siya ay sumisigaw kung sino ang mag-aakalang pagkatapos niyang matapos ang kanyang pagsasanay sa pag-iisa ay makakatagpo siya ng napakahusay na punla. Sa ganitong uri ng ugat ay tiyak na mapapamana ng bata ang kanyang paraan ng paglilinang o posibleng malampasan pa siya doon. Binabati ng lahat ang kataas-taasang matanda at sinabi niya na ang mga ito ay masyadong mabait at tila sa pagkakataong ito ay kukuha siya ng isang alagad mula sa kanila. Hiniling niya sa kanila na ipahayag ang mga ito kung mayroon silang anumang pagtutol ngunit sinabi ng matanda na iyon ay ilang mabibigat na salita at magiging mahusay kung nais ng pinakamataas na elder na magkaroon ng kanyang alagad. Sinabi ng kataas-taasang elder na ipinapalagay niya na ang tatlong clan masters ay dapat magkaroon ng katulad na pag-iisip at iniisip na walang sinuman ang maglalakas loob na gawin siyang alagad. Lahat ay yumuyuko sa kanya at walang lakas ng loob na tumutol sa kanyang harapan at siya ay tumawa at sinabing sila ay masyadong mababait. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na sundan siya at dadalhin niya sila upang makipagkita sa kanyang mahusay na alagad. Iginagalang siya ni Saint Tessie at hiniling niya sa kanya na huwag maging masyadong mapagpakumbaba kapag nasa harap niya ito. Isa sa tatlong elite ay hindi natutuwa dito at iniisip kung paanong ang isang pulubi na tulad ni Roman Shi ay nakakakuha ng atensyon ng kataas-taasang elder dahil lang sa maganda ang kanyang pinagmulan. Sa palagay niya dapat siya ang bida para sa pagsusulit sa oras na ito at dapat ay nasa spotlight na nakakakuha ng atensyon ng madla. Umupo ang kataas-taasang matanda at ipinakilala ang kanyang sarili kay Roman Shi at sinabing siya na ang kanyang magiging Panginoon mula ngayon. Sumagot siya na sinabihan siya ni Kuya na siya ang magiging amo niya at sinabi rin niya na inilibing siya at wala nang ibang angkop na maging amo niya. Nagulat ang Supreme Elder nang marinig ang tungkol kay Kuya at tinanong niya si Saint Tessie kung sino ang kuya na iyon na tinutukoy niya.
Ngunit lumilitaw doon ang mga piling tao at sinabing alam niya ang ilang impormasyon tungkol sa malaking kapatid na lalaki na pinag-uusapan ng batang babae at ipinahayag na ang taong iyon ay isang napakayabang na pulubi. Sa pamamagitan ng kanyang obserbasyon ay walang anumang pahiwatig ng paglilinang na maaaring maramdaman mula sa kanya. At hindi niya alam kung paano siya nakapasok doon. Hiniling din niya sa kanya na umakyat sa entablado upang masuri para patunayan ang kanyang sarili, ngunit sa halip ay binigyan niya siya ng isang bungkus ng mga dahilan upang dumaikit ang kanyang bibig at ang mga palusot ay walang katotohanan din. Isa pa ay naroon ang kanilang dakilang pari at personal pa itong dinadaluhan, kaya hindi niya maiwasang maghinala at tinanong niya ang santo kung may kasunduan ito sa kanya sa ibang lugar. Nagulat ang kataas-taasang matanda sa narinig at tinanong siya kung may nangyaring ganito kanina at kung talagang dumalo siya sa isang pulubi. Siya ay tumugon na ito ay totoo, ngunit hindi ito ang iniisip ni Tai Kang. Ngunit siya ay nagalit at humingi ng isang taong literal na walang pahiwatig ng paglilinang at kung paano siya maglakas loob na maglabas ng gayong katarantaduhan. Iniinsulto niya ito na sinasabing pinahiya niya ang buong sekta ng King's Huon at ang taong iyon ay hindi pinapayagang manatili doon.